Sa selebrasyon ng EDSA 30, lumipad sa ibabaw ng People Power Monument ang mga bagong FA-50 fighter jets at mga bagong chopper ng militar. Di rin nawala ang pagsasadula ng salubungan ng militar at sibilyan. Si Pangulong Noynoy Aquino ang nanguna sa paggunita kasama ang kanyang mga gabinete at si Liberal Party Standard-Bearer Mar Rojas. Sumama rin si Pinoy sa famous jump ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Pinarangalan ang mga haligi ng media na lumaban sa diktadoryang Marcos, si Yumaong Leti Jimenez Magsanok at kapwa niya haligi ng Philippine Daily Inquirer na si Eggy Apostol. Sa kanyang talumpati, pinaalala ni Pinoy ang madilim na nakaraan ng batas militar. Noon, kung pala rin ka makakuha ng kopya ng artikulong ipinagbabawal, nagkakandara pa kang itago ito sa mga elemento ng batas militar. Dahil kung mahuli ka ay sapat ng dahilan ito para makulong ka ng walang taning at ng walang kasong nakasampa. Sinagot din ng Pangulo ang mga nagsasabi, lalo na sa social media, na golden age daw ng bansa ang Marcos era. Golden age nga po siguro noon para sa mga kroni ni Ginoong Marcos at sa mga dikit sa kanya. Marami nga po kung kwentong narinig noon. Nung panahon ng diktador, ang mga negosyante ayaw magpalaki ng negosyo. Baka raw po kasi mapansin at agawin pa sa kanila ito ng mga nasa pwesto. Di rin niya pinalampas na batikusin sina Senador Bongbong Marcos at Senador Juan Ponce Enrile. Ang BBL naipit sa Senado sa komite para sa lokal na gobyerno na pinamumunahan ni Senador Marcos. Di ba nung pinakahuling araw ng sesyon, tuloy pa rin ang pag-interpellate ni Senador Enrile. Di po ba itong dalawang apeldidong ding ito ang siyang nagtulak ng military solution para sa mga moron noong panahon ng diktadorya? Pero mas sumentro si Pinoy sa pagtanggi ni Vice Presidential Candidate Bongbong Marcos na mag-sorry sa mga kalabisan ng martial law. Ito ang tahasang naging pagsagot niya. And I quote, "I am ready to say sorry if I knew what I have to be sorry for," close quote. Kung di man lang niya makita ang mali sa ginawa ng kanilang pamilya, paano tayo nga asang hindi niya ito ulitin? Sanay na raw si dating Pangulong Ramos na mahaluan ng politika ang EDSA celebrations, lalo't natataon ito sa election period. Hindi mo maalis yan. Kasi makatao yan eh. Pero sana lahat ay yung bayan, yung tao, at yung kalikasan ang kanilang tinututukan. Hindi yung mga tigisa-isang politiko. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Enrile at Marcos pero wala pa silang pahayag. 2 oras sarado ang EDSA sa trapiko. Bago mag-alas 10 kanina, kalat na lamang ang natira. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.